Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Father's Day at Sunday morning, no? Na may hangover. O, ayan ha. So mag-update tayo ngayon mga kapatid. Pasensya na, hindi tayo nakapag-update kagabi. Wala talaga magagawa. Ayun, lumabas sa tawas eh. Hindi ako pwedeng mag-update. No? Wala eh. Napasabak. Pasabak tayo, napalaban tayo mga kapatid. So ayan, mag-update na tayo ngayon. Disclaimer muna yan, pakibasa na lang, post nyo. Yung lumampas dito, decision yan, no? Naputol lang. So ayan, mag-update na tayo, no? So punta muna tayo sa ating crypto bubble. Grabe. Eto hours to kasi yung day natin pulahan eh. Si AB lang yung malaki. Oy, grabe pala si Pi, nagpump pala si Pi 6%, almost 7%. Si Pi Network sa day. Sa hours naman, ganun pa rin. Siguro ano yan, stable siya ngayon, mga kapatid, no? So, grabe. Hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod. Happy birthday pala kay Trump. No? Happy Father's Day at happy birthday kay Ninong Trump. Ayan. So, ito yung ating market at Bitcoin. Punta tayo sa Bitcoin. Halos magkamukha, no? Bitcoin. Ito yung Bitcoin. XRP. Ito. Halos magkamukha silang dalawa. No? So, ayan chart natin. So, andyan pa rin yung trade natin. Walang katapusan. Bumaba na. 8K na lang. 8K na lang, Alam nyo ba, pinakamataas nito is nasa 17 ata o 16. Nung nandito siya sa taas. Ayan, dito. Ngayon, bumagsak na eh. Ayan yung ating trade dyan. So, hintayin natin. May luck profit naman tayo dyan. So, sa tingin ko kasi mag-up pa to bago mag-drop ulit. So, ayun na lang hihintayin ko. Pwede na yun. Kapag nag-up to, abutin niya lang to, pwede na, no? Ayan, abutin niya tong white na to. 2.6 talaga hinihintay ko tong mabasag eh. 2.6 and then pag mag-drop ulit siya. Pero kukunin na natin sa 2.6 yan. No? Yan, no? Ayaw pa rin bumagsak. Kukunin na kita. So, punta muna tayo dito sa ating trending news. Nako, grabe yung nangyayari ngayon. Bakbakan na to. No? Boom! Kita nyo yun? Ayan, 1 hour ago lang to. Another Iranian hypersonic missile strikes Tel Aviv, Israel. Bang! Ang lakas, Grabe yan. Yan yung nangyayari ngayon. No? Talagang siguro, hindi natin alam kung binubuhos na ng Iran yung kanilang tawag dito, full force ballistic missile continue to strike. Grabe. Iranian hypersonic missile, bang. Grabe yan, nakakatakot mga utol, no? Ingat yung mga OFW natin sa Israel. Kapit tayo mga idol. Ayan na, no? Pero syempre, grabe, Pero syempre, hindi yung Israel kasi parang wala tayong nakikita mga comments sa Facebook. Sa Twitter, no? Puro nagko-comment, puro mga Iran eh. Sabi nila, no, ito na ang ganti ng api, mga ganun, no? Pero ngayon nag-comment si Netanyahu ba 'yon? Ayan. Sabi niya dito, Israel Prime Minister Netanyahu says senior Iranian military leaders are fleeing the country. Tumatakas na sila because they sense what's coming. Na? So, to? Revenge of the pork and beans na, mga kapatid. Grabe. So, ito yung balita doon, no, sa alitan ng dalawang bansa na to. No, update lang tayo. So, pag medyo lumala to, hindi natin, alam nyo, kahit na nga ganito yung nangyayari, yung market parang rin, no? Walang paki, no? Pero, sabi ko nga sa inyo, ang pinaka-importante na mangyayari, ngayong linggo, no? Ngayong paparating na linggo, na week, is ang June 19. No? Pero June 16, yung sa SEC, hintayin natin to, bukas pala to. Nako, Pulse Move Monday bukas, sabi ni Tito. Pulse Move Monday ba? June 16 tayo. Nako.
Pero Thursday, alas 2 ng madaling araw, parang Wednesday na ng gabi to, Miyerkules ng gabi. Kape ka lang ng konti o kaya nood ka ng 2 season ng paborito mong series. Magsasalita na si Jerome Powell dyan. Diba? Alas 2 ng madaling araw, puyatan na naman. Sa trading yan, ako, magiging magalaw yan, mga kapatid, no? So, ayan. At eto naman, ang salamat nga pala kay Kevin, ha? Tinag niya ako dito. Natawa ako dito kay Trump, eh. Si birthday boy. Oh, check natin, no? Hinahangin yung book ni So ito yung kanilang media ano ngayon, no? Parang may kasama siyang eagle. Ayan, ano. His aspirin. Ang kulit eh, no? I'm doing this for the cover of Time Magazine. I love Time Magazine. What you will do for a cover, this bird is seriously dangerous but beautiful. Seriously dangerous but beautiful, sabi ni DJT, no? Si Donald J. Trump. So, happy birthday kay Ninong. Pamasko ko, Ninong. So, ito na. Ang news natin sa crypto. Pasok na, Crypto News. Partner, pasok. Eto. Matindi to, mga idol, no? Sabi dito ng Bitpinas, no? Update. Eto na naman si InfraWatch. Sabi dito, Policy Tank InfraWatch strongly urging the SEC to issue public advisory against unregistered foreign crypto exchanges to protect public daw, mga idol. Para daw protektahan tayo, no? Kailangan nilang imbestigahan yung mga crypto exchange na foreign. No, sabi dito. Sabi dito ni Kevin. Si Kevin Alopio pala to. Ito na naman sila kapag may issue like sa PNP, yung rason kanino kaya sila nagsisik ng tulong. Nako, tigilan nyo yung mga crackdown kuno, pero local exchanges ang pwede mag-operate. Kung ako sa Binance, di ko pinansin yung issue na yun, nasa PNP concern. Oh. Sabi dito ni Mark, mumukha lang kayong mga tanga, sabi niya, no? Protect the public daw, patawa. Ano naman sabi niya dito, no? Sino ba yung leader ng InfraWatch? Hindi ko kasi kilala yung InfraWatch, eh. Actually, ano ko lang to kapag nagrereklamo sila sa mga crypto exchange, eh. Ano ba to? Kampi ba to ng mga local exchange, mga idol? Grabe si Pilipinas talaga. Ang lala. So ito, speaking of Philippines, sikat na yung Philippines, oh. Sa Cointelegraph to na balita, oh, mga idol, oh. Cointelegraph na balita ang Pilipinas, famous na uli. Sabi dito, a YouTuber infiltrated an 800K crypto scam hub in the Philippines, exposing how fake exchanges lured victims. The operation is linked to romance scams across Asia. Ito yung mga mga basit. Mga basit, oh. Ito, alam niyo ko dati uso yun, eh. Ewan ko ngayon, kung uso pa rin ngayon yun, Pero dati, yung mga chatter, alam niyo, dati nagganon ako, eh. Nag-chatter ako dati. Kachat mo yung mga foreigner. Di ba? May mga script yung mga yan, no? Tapos, i-chat mo sila, papaibigin mo, kukunin mo ang loob nila. Kukunin mo ang kanilang mga puso't isipan, no? Ginawa ko yun nung salbahing tao pa ako. Nagbago na ako, mga idol, kayo mag-alala. No, bait na tayo ngayon. Pero dati, may mga ganun talaga. Tapos, tsaka ngayon marami ng app, eh. Marami ng app ngayon na pwede kang makakausap mo yung mga foreigner, eh. 'Di ba? Tulad ng Popo, 'di ba? Ayan. Alam niyo yung Popo? Sikat yung Popo. Sikat yun, eh. Parang magla-live ka lang, tapos may mga magbibigay sa'yo ng mga stars, ng mga
tawag dun? Pasabog. Pasabog ba yun, boss? Ayun, mga ganun. Pasabog. Tama, ano ba tawag dun? Oh, mga gifts pala, mga gifts. Ayan. Nibigyan kanila. No, so, ito, hindi na lingid sa kaalaman to ng mga Pinoy, mga kapatid. No? Marami talaga mga ganyan dito sa atin. No? Dahil dyan, sumikat tayo ngayon. No? Alam, sino ba yung, basta may YouTuber talaga na ganun eh. Yung nag-aano siya ng mga scam, mga hacker. Ewan ko kung ito yung YouTuber na yun, ha? Hindi ko kasi nakita yung full news na ito. Nakita ko lang talaga Philippines eh. Pero nung merong ganun eh, yung mga scammers, ano niya, tawag dito, ine-expose niya. Usually, ang mga nabibiktima ay mga nasasaano niya, ang tawag dito, nasisiwata niya. Ha? Nasisiwalat niya yung mga taga-India eh. Yung mga Indiano. Pero ito, baka nga siya yun, no? Sa Philippines naman siya. Yung Roman scam. Mahilig sa ganyan yung mga Pinoy. Ano kasi yung mga Pinoy eh. Mabubuo ka. Ayan. Pag nahulog yung loob ng foreigner, grabe, dali ka na. Tapos, crypto pa yung kukunin sa'yo. No? Kunin yung mga, ano mo. Grabe, mag-ingat kayo. Sabi dito ni Card Cubs, oh. Crypto scams getting wild out there. No? No, yun. Mukhang magaling nga yun eh, yung ano na yun. Yung YouTuber na yun. Ito na. Speaking of scam or breaches. Yan big banks reports data breaches. JP Morgan, nako. Mga big bank na to, mga ano to, mga main character to sa mundo ng ng financial system. Bank of America and TD Bank reports breaches compromising customer data including names, SSN pala, and account number. Nako. Ayan nakakatakot naman. Ang dami namang nangi-scam, no? Kaya mas maganda talaga meron tayong cold wallet eh. Kasi yung cold wallet mo, nakatabi lang yun eh. Hindi siya nakakonect sa internet. Di ba? Hindi katulad ng mga hot wallet, tulad ng MetaMask, Ronin Wallet. Ito mga hot wallet tawag dyan. No? Yung cold wallet ay yung mga Trezor, Ledger, Tangem. So, kapag nandun yung asset mo, hindi mo siya, pag dinisconnect mo siya sa internet, wala yun. Hindi pa nila ma-hack yun kung wala naman hindi naman nakasaksak sa computer, di ba? Parang USB. Di ba? Ganun. So, importante talaga yung may ganun. Kaysa pagsisihan nyo mawala yung asset nyo, mas maganda rin talaga na meron tayong mga ganung wallet, mga idol, mga kapatid. No, ito data breach na to. Speaking, nako, puro negative naman yung banat natin no? Puro scam. Tapos ito naman, El Salvador crypto remittance fell 45% in quarter 1 2025 to $6 million amid volatility and less state support. So, alam niyo naman yung El Salvador, di ba? Pero kasi, marami kasing kontra dun sa Bitcoin something nila sa El Salvador. Although, kumbaga isa dahilan kung bakit nagprofit sila. Pero marami pa rin kasi talaga sa kanilang kontra. So, walang suporta na nakukuha. So, bumagsak sila ng 45%, no? Tapos, ito naman sa Brazil naman, Brazil now charges a 17.5% flat tax on all crypto gains, ending the exemption for small investors. Brazil. Grabe, no? Medyo mataas yan, 17.5%. Ito. Good news naman tayo. Ayan. Good news naman tayo. US banks can now offer Bitcoin service. SEC Commissioner Hester Peirce confirmed that every US bank can now provide Bitcoin service. Wall Street full crypto onboarding may just be beginning. So ito goods na goods yan. Isipin nyo lahat ng bangko, no? Can now provide Bitcoin service. No, sa US to sa US.
Sa Philippines wala pa. Sana magkaroon na nun, no, sa Philippines. Tapos, South Korea will hold public hearing on Bitcoin and crypto this Tuesday. Regulators, lawmakers, and industry leaders are expected to weigh in. Is this Asia's next big crypto move? No? So, sa South Korea yan. Alam nyo naman na ina-adapt na talaga yung crypto sa Asia. South Korea, China, Japan, di ba? Saudi, UAE, oh, di ba? Mga idol. So goods na goods 'yan. Ngayong Tuesday ba 'to? So Tuesday. Sabi dito ni George. Ito naman, isa ring good news. So puro good news naman tayo, kanina bad news eh. 1.6 billion film company studio Angel, no, ito yung Angel Studio, has bought 300 Bitcoin and launched a BTC treasury strategy. Another industry steps into the digital gold standard. Naku, sikat yung Bitcoin ngayon ha. Pump na pump yung Bitcoin, hype na hype ngayon. Kahit kumbaga laging nasa mainstream yung Bitcoin. Mga kapatid, no? Ano naman sa chart tayo ng altcoin. Sabi dito, macro picture total to the best part of this cycle is yet to come. So ito 2015, bottom double bottom and higher lows. Tapos, reaccumulation and then pump. 2019 to 2018, double bottom, higher low. Reaccumulation and then pump ng 2020. No? Ito yung bull market natin noon 2020. Ngayon naman, 2022, 2023, double bottom, higher lows. Reaccumulation and then 2024 to, mga lodi. Ngayon to, 2025 na. Diba? So, anong mangyayari? Anong kasunod? Sa alt season to sa altcoins to mga utol sa altcoins to. No, hindi to sa Bitcoin, pangkalahatan to. So, alam niyo na 'yan, di ba? Andito na tayo sa panahon na 'yon, sa time na 'yon na pwedeng pump yung market ng alt season o mag-alt season, di ba? Okay, ito ilang beses ko na nakita to pero matagal na. So ipapaalala ko lang ulit sa inyo yung simple strategy para kumita sa Bitcoin. Ayan sabi dito, no? Number 1, buy Bitcoin 500 days before having event. No? 500 days before having event. Hold and do nothing. Number 2 yun, no? Number 3, sell 500 days after halving, no? So ito, bumili ka bago mag-halving 500 days, no? 500 days before halving, bili ka ng Bitcoin. Tapos hold mo lang. Tapos 500 days after halving event, benta mo, no? Ganun. So ito yung chart niya. Dito ka bibili 500 days before halving event. Etong guhit, ito yung halving, no? Halving event 'yan. And then 500 days lumipas, benta mo, sell. Tapos, abang ka ulit after 500 days after ng halving event, before halving event, bili ka ulit. Di ba? Tapos, halving event, after ng halving event, 500 days, benta. Tapos, waiting ka ulit. 500 days before halving event, bili. O, di ba? Tapos, 500 days after, benta. O, ngayon, andito yung sell price ngayong 2025, no? So, pwede kang magbenta na dyan after 500 days of summer. Diba? So, ayan yun. Ang tagal ko nang nakita to. Yung chart na to, yung history na yan. So, ngayon, parang ano pa rin siya, diba? Advisable pa rin gamitin. Diba? So, ang tindi, diba? Ganun lang, basic lang. Simple strategy nga. Sabi nga niya, diba? O, ito. Good news din to. So, you can now pay USDC on Shopify straight from MetaMask powered by Coinbase and running on Base Network. Crypto payments just got real for millions of merchants. So nadagdag na yung USDC na crypto sa sa Shopify. Maraming gumagamit ng Shopify sa US eh. Dito ba meron Shopify, boss? Wala no? Dito wala masyado, pero sa US marami yan eh. Shopee, Lazada lang sa atin eh. Oh, ito naman, Iranya. Ba't nandito to? Sorry naligaw yung news dito.
Pero sabi kasi dito, anong oras ba to? Kayo ng madaling araw. Sabi ng Iranian, sabi dapat pala dito to, Taragis yun. Sabi, tonight, the world will witness the end of Israel arrogance. Grabe no, nang-arrogance kasi yung Israel, sabi ng Iran eh. So, yari kayo sa amin, parang ganun, no? Ganun yung gagawin niya. So, bago tayo magpatuloy mga utol, sa mga wala pang crypto exchange dyan, no? Andyan yung link natin sa description, no? Huwag kayong mag-alala, hindi kayo maano kung pang ano lang naman yung batas eh, pang mga content creator, no? At nasa in good faith naman natin ginagawa to, kaya goods yan mga load sa inyo, no? So ayan, andyan yung link natin ng ating crypto exchange, no? Pampaswerte yan, matindi yan. Pwede kayo mag-trade, mag-bodega at hold ng mga crypto nyo. Bumili kayo mga paborito nyong crypto. Basta do your own research. Huwag kayo bumili, magbenta o mag-hold ng coins dahil sa sinabi ko or dahil narinig nyo sa akin, no? So ito na ang ating XRP news. Boom! Panot, sabi rito, new Ripple ad in the New York City. It's happening. No, nakakapagtaka na halos lahat ng news ngayon na hype yung Bitcoin. Pero sa labas naman, yung mga ads, hindi lang sa New York to, meron din sila sa train station ng mga ads ng Ripple eh. Mga utol eh, 'di ba? Nakita natin yung nakaraan. So, sa New York ina-advertise na yung Ripple. So, goods na goods 'yan, syempre. At ito, yung sinabi dito ni David Schwartz, no? Sinalam niyo si David Schwartz? Pag nakikita ko si David Schwartz, naalala ko yung yung pinanood ko sa sa South Park, no? Ayan, yung Make Love Not Warcraft. Ito. Ito yung naalala ko pag nakikita ko si David Schwartz. So, ito yung malupit to sa dito sa laro niya, Make Love Not Warcraft. Siya yung pinaka-gods dyan eh. Ito yung tao na to. Kaya pag nakikita ko si David Schwartz, talagang parang siya yung gods eh. Dali lang ha. Ayan. Oh? Wala kasing picture eh. Wala, basta yung kamukha niya. Pero pakinggan natin siya dito. Pinaliwanag niya dito yung pagkakaiba, no? How does the XRP Ledger stand apart from Bitcoin and Ethereum, no? So, pakinggan natin si Papa David. Store of value means of exchange. What can you do with the Bitcoin blockchain? You can hold and transfer Bitcoin. That's useful, but that's about all it does. Ethereum went completely in the opposite direction with smart contracts and open-ended programmability. It kind of made an app store approach for blockchain where you can build and launch your own applications from the ground up on the blockchain. The XRP Ledger carves a niche in the middle. It was designed in 2012 specifically for financial applications, focusing first on payments. The architecture prioritizes speed and reliability, low-cost transactions and predictable transaction costs, and seamless enterprise-grade integration. It wasn't trying to do everything, but it was focused on targeting real-world financial use cases. So ayun mga idol, no? So ano to? Sa madaling salita, faster transaction, consistent reliability, and low fees, no? Ayan, build different. So syempre, positive na positive. Kumbaga sa biodata. Biodata, ang ganda ng ang ganda ng yung biodata. Matutuwa sa yung mga interview sa iyo pagka ganyan ka, no? Ang bilis mo, consistent reliability, tapos low fees. O, di ba? So, ang tindi niyan, mga utol. Ayun yung pang talent ng XRP. Di ba? Hindi nagkakamali. So, ito, nakita ko tong news na to, mga idol, no? So, nung nakita ko to, nagulat ako eh. Sabi ko, totoo ba to? No? US declares Ripple XRP will replace the dollar. Sabi ko, naku, mukhang maraming magagalit nito, lalo na yung mga maxi. Naku, magagalit sila pagka ganyan, nakita nila yan. No? At sabi nila, false, hindi totoo yan. So, hindi ko sinasabing totoo to mga utol bukod kasi dito, meron ako nakitang video, no? Ito, no? Pakinggan natin. Pakinggan natin yung video na to na pinost ni Finance Bro. No, ayan, sabi niya rito, basahin ko muna saglit.
Breaking, more data emerging as XRP formally begins replacing gold as the reserve backing the global currency. Ayan, no? We are talking a completely change in how money works. Nako, sabi ko, totoo kaya to? So, papahingan lang natin ng konti, no? So you guys know I've been talking about this for a while, but there's an article that was just released today on Crypto Times that talked about the fall of the US dollar to Ripple's XRP and how XRP will replace the US dollar. It goes into a fact check and discusses how this is indeed going to happen. In fact, this was released just a short while after this article was released on Bitcoin.com. Abra CEO Bill Broheds said that crypto is going to replace the 60-40 portfolio, which he, in this case, he is referring to gold. It's not like this is new. This has been... So, medyo mahaba kasi to, 5 minutes, no? Pero, ang nakapukaw kasi sa akin dito ng, nakapukaw ng attention ko, mga utol, is yung, ang ganda na conversation nila dito. Kasi, ultimo mga XRP Army, ito XRP Army na yan, ha? Sabi niya dito, this is false. There is no official US government announcement that XRP is replacing the dollar. Plus, it would be RLUSD, not XRP. Sabi niya, no? So, may ano nga naman siya. Meron siyang katwiran, no? May ganun siya. So, sabi ngayon ni Finance Bro, first of all, it was my opinion. Second, USA did confirm XRP as a part of US strategic reserve. Third, the USD has in fact not been backed by gold since 1994. No, so hindi na yung USD natin, yung USD nila hindi na back ng gold diyan, no? Sabi dito, USD not being backed by anything is not sustainable. No? That's a fact, sabi niya. We say that every clearly during COVID and continue to see it today with inflation. So kung papansinin niyo kasi pataas lang ng pataas yung inflation natin dahil print lang sila ng money, di ba? Sabi dito, the only question is which XRP? Kasi kung sa mga hindi nakakaalam, no? Dalawa kasi 'yon, no? May private ledger at may public ledger. So tayo nandito tayo sa public ledger. Yung price ng XRP ngayon ay yun sa public ledger. Pero merong sariling price yung XRP sa private ledger. Magkaiba sila ng price. No? Sabi nga nila mataas daw yung price ng XRP sa private ledger. Parang naalala ko tuloy yung sa Pi Network, no? Kasi syempre, alam niyo naman yung mga pioneers, yung mga Pi community, lagi nilang sinasabi na hindi ayan ang price ng Pi, no? Mataas ang price ng Pi, no? Hindi yan, fake news. Sabi dito, no? Sabi dito, which XRP on the publicly visible and tradable ledger with a fake low price, no? Ito yun, yung public, or the parallel shadow ledger with the real price, no? So sa mga idol, no, sa mga dati pa nating mga news na interview na si David Schwartz tungkol dito at sinabi niya na magme-merge yung price ng public at private, no, kasi nga it doesn't make sense kung magkaiba yun, di ba? Parang ganun. So sinabi niya na magme-merge yun. So kung mangyayari yun, goods na goods, di ba? So sabi dito ni Finance Bro, we will find out. I'm thinking the public and private ledger will merge at some point. So, dyan, totoo yan, no? Kumbaga, sa akin, goods yan. Tama yung sinabi niya. Sabi naman dito ni Anoid Celery, why would you back money with XRP? Its supply is extremely high and 40% is controlled by issuer o yung Ripple, no? O nung gumawa. Parang ganun, 40% controlled daw. No? Yun yung nasa escrow. Yung sinasabi nila, no? Sabi ngayon dito ni Finance Board, remember, government likes some control and centralization. Also, even with the high supply, it's still limited. Yun, tama yan, mga utol, no? Ang XRP is fixed na 100 billion pieces. No? So, yung ginawa siya at ginagamit na siya ng mga nakaraan, nababawasan yung supply ng XRP pag ginagamit mo siya. No? Sa transaction fee, transaction fee. No? So, kahit nasabihin mong madami siyang supply, kung fixed lang yung supply na yun, hindi ka na makakapag-print. Sabi nga dito, cannot increase like Fiat which continue to be printed daily. So, hindi ka na makakapag-print nun. So, ganito yan. If yung mga bangko, yung mga partner ngayon ng Ripple is mag-live na, gamitin na yung XRP. No? Imagine the trading volume. Imagine kung yung mababurn na XRP every transaction. Lalo na yung sinabi ni Brad Garlinghouse na 14% ng sweep
makukuha nila. Imagine yun, yung trading volume halos trillion. So pag ginagamit mo yung XRP, nabe-burn yun, alam nyo na, mauubos yun. At syempre, kapag ginagamit mo siya, maubos siya, yung demand niya, lumalaki rin yung price. Diba? Kasi fix lang siya na 100 billion. Parang, Bitcoin kasi, fix lang na 21 million, no? Pero hindi pa na-mine lahat. No? Hindi pa na-mine yun, ima-mine pa yun. Bago lumabas yung 21 million. Onti pa lang yung kumbaga hindi ko lang kung ilang percent pa lang ngayon. Kasi baby pa yung Bitcoin. Naka 4 cycle pa lang tayo. Diba? So, wala pa sa kalahati ata yung namamine na Bitcoin. So, ngayon, 21 million lang yun. Yung XRP naman, 100 billion. Pero, meron siyang utility, meron siyang use case at nabe-burn siya ng nabe-burn pag ginagamit. No? So, ayun yung parang napakagandang na-realize ko ulit, no? Na, kumbaga, parang ganun yung nabasa ko yung kanilang conversation. So, gusto ko lang i-share sa inyo. So ayun, no, ayun yung ating malupit na news. Pero bago tayo magtapos, mga utol, gusto ko lang masabihin sa inyo na lalo na yung mga naboboring, yung mga nawawala ng pag-asa, no, sa crypto, no, parang ang tagal naman, ano ba naman 'yan, no? Hindi naman umangat ganyan. So lagi niyo lang tatandaan na maging positive lang, mga utol, no? Maging maging sa oras ng negative vibes, dapat kayo yung positive vibes. Para pasayahin nyo na lang yung sarili nyo. So, ito yung parang ganito ito, panoorin natin to. Na? So, kung titignan nyo to si kuya, no? Nalock na siya, nalock na yan, yung nalock na siya ng paa ng kalaban. So, ano na siya dyan? Kumbaga, parang nawawala na siya ng pag-asa, no? Nagbablock na yung paligid niya. No, pero anong ginawa niya, mga idol, no? Dahil pinili niya maging masaya. piniliti niya na lang yung kalaban niya. Nakita niyo yung sinuntok siya. Habang sinuntok siya ng kalaban niya, nakatawa yung kalaban niya. Ayun, nakatawa. Diba? So, piliin niyo maging happy, no? Kahit na parang wala ng pag-asa, no? Piliin niyo maging happy at kilitiin niyo ang kalaban. Kilik. Ganoon, no? So ayan ang news natin ngayong araw, mga utol, no? So mamayang gabi mag-update tayo. Hintayin niyo dahil mag-update talaga ako mamaya, no? So ulit ko, sana i-like niyo yung video kung nagustuhan niyo yung video natin, at syempre sa mga gusto ng ganitong content, no? Updates, news sa crypto at sa mga trending news, mga idol, no? So subscribe na kayo sa channel natin, no? At syempre sa mga wala pang crypto exchange, check nyo yung link natin dyan sa baba, napakalupit nyan, at suswertein kayo dyan, mga idol, no? So yun lang, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up, subscribe to Clovis TV and subscribe to Jebla if you want to subscribe to me. It's the link in the description. Do you see it? So yeah, again, it's the link in the description. And also, I'm Batman.